This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Welcome muli sa ating episode itong hapon tungkol sa napagod na ba tayo sa paggawa ng tama sa dami ng ating mga responsibilidad bilang estudyante, magulang, kapatid, leader o simpleng miyembro ng simbahan. Minsan, parang gusto na nating sumuko. Pero ang tanong, ano ba talaga ang gusto ng Ama natin sa langit mula sa atin? Ayon sa Doktrina at Mga Tipan, section 64, verse 33, hindi niya hinahanap ang perpekto. Hinahanap niya ang puso mo at may pagkukusang isipan. Katulad ng isang gusaling gawa sa maliit na bricks, ang dakilang gawain ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan ng maliliit na bagay. Isang taimtim na panalangin, isang ngiti sa kapwa, isang pagbabahagi ng ebanghelyo, isang simpleng pagtalima sa utos. Huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid. Ang bawat maliit na kilos mo, kung may pananampalataya, ay mahalaga sa Kanya. Ikaw ay parte ng Kanyang plano. Hindi Niya kailanman hinihingi ang hindi mo kayang ibigay. Ang gusto Niya ay ang buong puso mo. Habang tayo'y patuloy na gumagawa ng mabuti, nadarama natin ang lakas mula sa Espiritu Santo at ang komprimasyon na tama ang ating landas. Ako'y nagpapasalamat sa Ama natin sa langit na sa kabila ng aking kahinaan, tinatanggap Niya ako, ang aking munting pagsisikap. Totoo, sa Kanyang mga mata, walang maliit kung mula ito sa tapat na puso. My dear brothers and sisters, napaganda ng ating pinag-aralan ngayon. Sa muli, sa hindi pa po nakapag-subscribe, kayo po'y aking inimitahan na mag-subscribe sa ating channel para makatanggap po kayo ng mga notifications sa mga update nating gagawin. Ito po ay tungkol sa ating sarili, na kung saan kung tayo ba ay pinanghihinaan ng loob sa paggawa ng mabuti dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga kahinaan, o dahil sa mga responsibilidad na ating ginagampanan. Mga may namahal kong kapatid, dito mabasa natin sa Galatia chapter 6 verse 9. At sabi dito, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. My dear brothers and sisters, kung patuloy lang tayong gumawa ng mabuti, alam ko hindi agad-agaran ang kabutihan or ang result ng mga blessings na darating sa atin. Minsan maghintay tayo, minsan agaran, minsan sa takdang panahon. Pero lahat yon ibibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, huwag tayong manghina sa paggawa ng mabuti. At dapat pag gumawa tayo ng mabuti, kailangan na ito'y bukal sa ating kalooban. Hindi yung gumagawa tayo dahil lang may kapalit or dahil mayroong blessing na darating sa ating buhay. Kaya pag gumawa tayo, ito'y ating kusang loob, busilak, at mayroon tayong hangarin na tulungan ang iba. Tulad nga ng sinabi sa 1 Corinto chapter 15 verse 58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, kayo'y maging matatag, hindi natitinag, laging sagana sa gawain ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. My dear brothers and sisters, ang ating ginagawa po sa mundong ito ay may kabuluhan po sa ating Panginoon. Nakikita niya po ang bawat simpleng ginagawa natin. Mga simpleng pagtulong sa ating kapwa, mga simpleng panalangin, mga simpleng pagbabasa ng banal na kasulatan, at parating nananawagan sa Kanya. Alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa langit at gusto niya po na maging masaya tayo. At huwag po tayong manghinaan ng loob sa paggawa ng kabutihan kasi alam ko ito po'y makakatulong sa atin. Ito po'y para itong nagtatayo tayo ng isang mansyon
na dahan-daan nating itinatayo. At balang araw makikita natin yung fruit nito, na kung saan walang lugar sa ating bahay na makakapuno ng biyaya na ibibigay ng Diyos. Gumawa tayo ng mabuti sa anong paraan. At alam ko po, in spite sa ating kahinaan, in spite sa ating pagkukulang, in spite sa ating mga pighati at nararanasan, tutulungan tayo ng ating Ama sa Langit. At ito po ay pinatotohanan ng Banal na Espiritu. Ito yung pangako niya sa atin. At lahat ng ito ay aking pinatutunayan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.